Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang inyong lingkod, Mr. Sam Carabaosan ng Kaagapay ACTV. Una na sa lahat, binabati ko po ang lahat ng aking mga subscribers, Luzon, Visayas at Mindanao, maging mga OFWs sa labas ng bansa na kung saan patuloy na nag-perform sa kanilang mga task sa araw na ito. At kung kayo ay nanonood ngayon sa aking YouTube channel, nawa po ay mayroon kayong mga matutunan sa ating pag-usapan ngayon, mga bagay-bagay na aking na-discover, hindi lamang sa social media, maging sa mga televisions at saka sa radio, yung ating mga naririnig. Alam ko po na hindi lang ako ang nakakaalam nito, lalo na sa mga issue ngayon na kinakaharap ng ating bansa, no? Walang tigil itong patuloy na pagtaas ng mga bilihin, no, sa ating bansa. Kaya maraming mga OFWs na aalis na lamang para makapagtrabaho dahil kung dito lamang sila sa Pilipinas, hindi na nila makayanang matugunan pa ang pangailangan ng kanilang mga pamilya. Subalit, maraming salamat, although na medyo, sabi nga ng iba, may nagsabi, bagsak na daw ang ekonomi ng ating bansa. Pero pasalamat tayo dahil ang ating mga magagawang Pilipino hindi nagsasawa sa paghanap ng trabaho. Kung hindi pa din na nakayanan magtrabaho sa Pilipinas, sila ay nakapag-isip, kaya mag-abroad na lamang. Kaya tayo po nandito ngayon, mga kaibigan, mga kagapay. Actually, hindi yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, mga kagapay, itong mga nagganap na kaguluhan ngayon sa ating bansa. At ito pinasisimunuan ng may mga matataas natin na tungkulin sa gobyerno, hindi lamang sa Senate, maging sa Kongreso, no? Itong nakakahalata na ngayon. Lahat ng mga kabayan nakakalata na sa mga ganap na yung kaguluhan. Bakit? Lalo na sa isyong tinatawag na war on drugs, no? Nung sa kapanahonan pa ni President Duterte, talagang maraming natutuwa dahil nung siya ay nakaupo na, talagang maraming mga kababayan natin na kung saan sila ay involved sa sinasabing mga illegal na gamot, illegalities, no? Medyo nabawas-bawasan, pero mayroon pa rin nagre-react na bakit hindi daw napuputol yung mga pinuno. Ang hinahanap nila, yung pinuno. Ay tingnan nyo naman mga kaibigan, mga kaagapay. Napakasimpleng logic lang. Subukan mo ng isang puno ng kahoy, diretso mong putulin, no? Diretso mong puputulin yan kasi ang pakay mo, pabagsakin mo siya, tumbahin mo siya kasi nakakasagabal na dyan kung saan ka habang siya ay nakatirik dyan sa kung saan lugar na yan na dapat mo na siya natanggalin. Pero medyo mahirapan ka, mahirapan tayo. Subukan nyo, itak lang ang gagamitin nyo sa pagputol, no? Pwede bang sabihin mo na iyan ay matumba mo na agad sa loob ng isang araw lang? Sanga pa lang pag pinutol mo dyan, nahirapan ka na. Yan pa kaya isang pinakamalaking puno. Kaya dapat, lawakan nyo naman ang pag-unawa ninyo. Hindi ko alam kung talang ka ngayon ay nung si President Duterte ay nakaupo pa sa kanyang tungkulin, talagang sumusuporta ba kayo sa kanyang advokasya o hindi? Kasi bakit? Nung siya ay nakaupo, halos lahat ay makita nating masasaya, no? Sa mga nangyari. Bakit? Nung inumpisa niya na ang kanyang advokasya, nung sa eleksyon pa lamang, kasama sa kanyang mga plataforma, nagagawin niya ito, kailangan matigil dahil ayaw niya na maapektuhan yung mga inosente nating mga kababayan, yung mga mahirap natin mga kababayan, lalo na mga bata pa lamang. Kasi sa kanya nakita, ito ang isa sa pinakamahirap na problema ng ating bansa. Kung
ito ay nagpapatuloy sa ating bansang Pilipinas, itong problema na to. Yung tinatawag natin na paggamit ng mga illegal na droga. Kasi sa mga bagay-bagay na yan, actually, mga ibigan, mga kagapay, walang pinipili yan sa edad. Ang iba nga, matatanda na, gumagamit pa eh. Mayroon dyan mga batang-bata pa gumagamit na. Hindi pa nakapag-aral na. Nakapag-aral man, parehong gumagamit. No? Pero wala tayong pakialam doon eh. Kaya noon pa lamang, nung ako'y naging volunteer pa sa mga radios, sa pagbabalita, maraming nagrereklamo sa akin. Nasabi sa akin, mayroon daw ganito, kapitbahay nila, no? Gumagamit, at talagang malakas magbenta. Ang sagot ko naman, nargabyado ka ba? Nargabyado ba kayo? Wala naman po. So anong pakay nyo? Bakit? Ay gusto nila buwagin. Ay sa part ko, bakit ko pakialaman at hindi yan ang trabaho ko? Mayroon namang binigyan ng karapatan o power upang gawin nila ang kanilang tungkulin upang makontrol yung mga bagay-bagay na yan na para hindi na lumala pa. Eh, ang sabi ko nga, siguro mas maganda kasi ako yung nagbabalita na noon as volunteer reporter sa radio. Ang sabi ko, kung meron kayong alam na sila ang dapat may hawak yan sa mga problema niyan, doon yung isangguni at sila ang action. Huwag nyo nang pakialaman. Kasi bakit? Talaga yan ang kaligayahan nila. Hindi ka naman sinasaktan. Hindi ka naman inargabyado. Bakit mo pakialaman? Ano ang pakay mo? Ang gusto, ang sabi sa akin, nakausap ko, ay, ang sabi lang sa akin, nakausap ko, concern lang sila. Gusto lang nilang tulungan na magiging tinatawag na magkaroon ng katahimikan sa kanilang lugar. Tama nga naman. Pero ngayon, sinasabi ko, mayroon namang otorisadong batas or otorisadong binigyan ng karapatan ng gobyerno natin na sila ang manguna upang i-control, upang mga bagay-bagay na yan, sila po ang pwedeng niyong lalapitan upang hindi kayo mapapahamak. So ngayon, ito na. Nakita nyo nung, yan ang pinaka-problema noon, hindi pa nakaupo si Presidente Duterte. Pero nakaupo na si President Duterte, marami ang natutuwa doon, nagpapasalamat kasi kung hindi siya nakaupo, marami nang nasisira ng buhay. Yung mga inosente, mga walang kaalam-alam sa batas, ng mga pinapasukan nila pala ay labag sa batas. Yan. Mga estudyante, no? Iba dyan, mga professionals na. Pero, ang iba nagpapasalamat pa na dahil kung hindi si President Duterte ang nakaupo, talagang hindi matitigil yung mga drugs na yon. Kaya maraming nagpapasalamat. Tingnan nyo naman, nung tayo ay maglalakad noon kung saan kalye lang, inaabot tayo ng gabi, medyo may kapayapaan at parang maramdaman natin na safe tayo kasi minsan, mismo yung mga masasabi natin na mga masasamang loob, medyo umalma na. At hindi lang umalma, nagbago pa. Nagpakita pa na talagang makita mo talagang rumirespeto sila sa gobyerno sa panahonan ni President Duterte. No? Pero kailang mayroong mga titigasin talaga na mamatay. Kasi, syempre, ang iba dyan talagang langaw na at sa droga. At ang iba dyan, nandiyan na nga yung mga alagad ng batas, hindi pa rin tumitigil, kaya ang iba lumalaban. Kaya walang magagawa yung kapulisan natin, yung mga alagad ng batas. Kasi sila ang inaatasan ng ating Pangulo upang lutasin ang problema. So, siyempre, nasa panganib ang kanilang nagiging sitwasyon. Pag ginawa nila ang kanilang mission, hindi po ganun kadali.
Kaya, kung makikita natin, nung mga kapulisan natin, ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, hindi po ganun kadali. Sobrang hirap, mga kaibigan, mga kagapay. Buhay ang kanilang tinataya, dugot pawis ang tinataya nila para lang gawa nilang ang kanilang mga tungkulin upang magkaroon ng kapayaan ng ating bayan. So, sa panahon na yun, ni President Duterte, maraming natutuwa, mga kaibigan, mga kaagapay. Pero, hindi natin alam na talagang may magrereklamo pala. Yung mga, sa oras na yun, yung mga nakaupo sa katungkulin, kanilang mga tungkulin, hindi lang sa barangay, sa mga LGUs, maging nasa kataas-taasan, sa Kongreso, sa Senado, tahimik ang lahat. Ay kung noon pa lang pala dapat, kung alam natin na against pala sila, dapat hindi na nila ginawa yun. Yung parang pag nakita nila may problema, baka mapapahamak tayo at mas lalong babagsak ang or masisira ang imahe ng ating bayan. Dapat lumapit sila kay President Duterte. At sila ay may kapangyarihan naman na humarap doon sa ating Pangulong Duterte noon. Bakit hindi kayo lumapit at sinabi nyo kung anong hindi niyo nagustuhan at ang nagustuhan nyo? Ay ngayon, nung wala na si President Duterte, si PBBM na ang nakaupo. Ang sabi nga ni PBBM, ayaw ko ng gulo. Gusto ko ng katahimikan. Malinaw lahat. Yan sa taong bayan. Maliban pa doon sa mga pangako ni PBBM, maraming natutuwa din. Pero, mayroon siya nagawa, mayroon ding hindi nasusunod. Kasi hindi naman lahat ng nakaupo bilang isang presidente, lahat ay perpekto. Ngayon, ang nakaupo na sa PBBM, anong nangyari? Di ba sinabi niya, ayaw niya ng gulo. So, ayaw niya ng, ibig sabihin, pag may problema, dapat pag-usapan. Hindi na kailangan yung isang problema, palalakihin pa. Kaya tingnan nyo, mga kaibigan, mga kaagapay, anong nangyari ngayon? Hindi lang alam ng iba kung bakit nangyari ang mga ganito ngayon. Puno ng pagsisisi, puno ng mga kaguluhan, no? Ang ating naririnig ngayon. Hindi lang sa television, sa radio stations, magiging sa social media. At ang pinakabida ngayon, no, itong mga may mga matataas na kapangyarihan natin sa ating bansa. Senado, Kongreso, ayan na. At parang lahat ng kababayan natin nakakahalata na sa kanilang problema na isinisigaw ngayon. Puro patot sa dahan, puro siraan, no? Ano ang purpose? Sabi nga ni PBBM, ayaw ko ng magulo na bansa. Gusto niya yung mapayapa. Ang problema, sino ang nasa likod? Lalo na sa mga kaganapan diyan sa Quadcom Committee sa Congress. Maraming problema. At ang kanilang tinatarget, walang iba kundi si President Rodrigo Duterte, mga kaibigan, mga kaagapay. Alam nyo, tingnan nyo, sa ganung edad ni President Duterte, nakakaawa na eh. Hirap na sa paglakad,
no? Sa pagsasalita, kaya niya magsalita pero parang makikita natin na pagod na. Pero nandun pa rin ang pag-persecute sa kanya ng mga congressman, no? Diyan sa Quadcom. Na talagang parang dinidiin siya sa mga kasalanan o sa mga pangyayari na sinasabi nila na maling gawain. Yung pagpatay sa mga kriminal, yung paghuli sa mga kriminal, no? Parang yan ang problema nila. Eh, ano ba talaga ang meron tayo sa ating bansa? Ano pang batas meron tayo? Maraming ang namamatay. Hindi naman kriminal. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-iingay? Ang hirap, no? Ang hirap ispilingin. Parang nakakalata ng marami nating mga kababayan. No, nakita niyo nung inimbestigan nila si President Rodrigo Duterte doon sa Quadcom Committee. Lahat. Yung pag-interrogate nila sa dating Pangulo, akala mo talagang minalabag si President Duterte noon eh. Dapat ang unang question nila, mga kaibigan, mga kaagapay, yung CHR. Kaya tama nga si Congresswoman Caderma. Tama yung sinasabi ni Congresswoman Caderma. No? Caderma, no? Kaya maraming natutuwa nung magsalita siya. Kaya lang kinontra pa rin ng committee yung sinasabi niya. Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, mga kaagapay, ang puro issue ngayon, yung mga kriminal, yung na-involved sa droga, na pinagpapatay, nakulong, tapos yung mga hold-upper, mga nahuli sa pang-hold up. Ang gusto nila sa ngayon, lahat na naging involved about criminalities, nakakulong. Palalabasin, imbestigahan, para maabsuelto sa kaso. Kaya lifetime imprisonment eh. Pagkatapos, hinahalungkat yung hinahalungkat nyo pa kung anong mga issue dapat gawin ninyong ipukol ninyo sa dating Pangulo. Itong matindi, patay na, gusto niyo pang hukayin sa libingan para lang pagsasalitain na kung anong na hindian niya sa pamumuno dati ni President Duterte. Nakakapagtaka, mga kaibigan, mga kaagapay. Ang tanong, sino sa likod nito? Sino sa likod nito? Actually, hindi ko kini-question. Sa atin, na mga kabayan nakikinig sa mga issue, nagtataka lang tayo. Bakit yan pa ang ginawa niyong issue? Ano ang purpose? Ang sagot nga ng iba, kasi malaki. Malakas si President Sara Duterte. Ay sa totoo nga naman, no? Alam ng marami na walang pakay itong nagpe-persecute ngayon sa mga Duterte's family. Wala silang ibang pakay kundi pabagsakin, no, ang kanilang imahin sa buong sambayanan Pilipino para pagdating sa lalang 25 and 28, 2020 election, baka sila'y pagpala rin na makaupo. Ay sa totoo lang, mga kaibigan, kagapay, sa mga survey na ganap ngayon, hindi lang sa social media, sa SWS, hindi natin alam kung totoo yung mga sinasabi ng SWS, no? Sa media, mga social media, talagang malakas pa rin ang dating Pangulong Duterte. At sa panahon itong pagdating ng 2020 election, talagang mas lalong bubulusok, no? At lilitaw ang kanilang pangalan upang pamunuan ang bansa natin.
Ang tanong, sino ang nasa likod? Ang sabi nga ni iba, ay si Trillanes daw. Kasi bakit? Nung pagdating ng araw ng humarap si Presidente Duterte at si Inday Sara Duterte, ay lumutang si dating Senador Antonio Trillanes. Ito naman, alam nyo, Senador, ang daming galit. Kayo daw ang kayo daw na ang nasa likod nito. Sa akin naman, ang sabi ko, hindi lang natin ma-sure kung si dating Senador Antonio Trillanes, kasi nga siyempre siya ay isa din sa tinatawag na resource person na dapat tawagan ng Quadcom Committee para makapagbigay ng karagdagang investigasyon or magkaroon ng karagdagang linaw ang mga nagaganap noon sa kapanahunan pa ni Presidente Duterte. So wala namang masama doon kung si Trillanes ay mayroong dapat iparating sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi natin alam kung talagang gusto nilang kapayapaan, kasi bawat tao mayroong kanya-kanyang prinsipyo, no? At hindi natin pwedeng pangunahan at husgahan. Kaya lang, siyempre, depende sa isang tao. Katulad ni si Nitor Trillanes, matalino din siya. Sa totoo lang, i-compare mo sa ibang mga mga politiko. Hindi lang matalino, palaban at matapang din. Kaya maganda nga yung bayan natin. May katulad niya ng mga katangian ng mga politiko. Palaban, mayabang, palaban, matalino at matapang. Pero kailangan dapat naman ititimbangin natin. Pagdating ng halimbawa, halalan, pag-isipan din natin kung yung ating nakita na magagaling, no, kahit sino dyan, sila ba ay karapat-dapat sa magiging posisyon na kanilang mapaglingkuran. Kasi hindi po madali, mga kaibigan ng mga kaagapay. Kasi pag oras ng eleksyon, marinig ka na magaling. So hindi po pwede yun. Kailan meron kang nagawa. Kaya ang daming nagtataka. No? Maraming magagaling. So, nakita niyo ba? Nasa kaguluhan sa Senate at saka sa Congress. No? Nakita niyo ba? Sino? Si PBBM? Wala. Kasi si PBBM talagang ayaw niya ng gulo. Matahimik lang si PBBM. At hindi ko alam, hindi lang matahimik, sobrang bait pa. Kaya ayaw niya ng magulo na bansa. Kaya nakita ko dito, nakita niyo mga kababayan, ang itatanong ko lang sa inyo, mayroon bang perpektong presidente? Wala. Kahit sinong makaupo. Ang kaano dito, yung maging problema dito pagdating ng panahon, pag wala na sa tungkulin si PBBM, baka si PBBM naman ang inyong aatakihin. Dapat ngayon pa lamang, habang nakaupo siya, no, magreklamo na kayo at pumunta na kayo sa Malacanang, pumunta na doon kayo sa Congress o sa Senate para iparating ang inyong mga hinaing para mabigyan agad ng agarang solusyon. Matugunan ang inyong problema. Kasi pag tapos na yung kanyang panunungkulan, ay saka kayo magreklamo, ay medyo mahirap yan. Mahirap yan. Kaya dapat pag-isipan natin maigi. Ang lang ako doon, worried lang ako doon sa yung panahon ni Presidente Duterte kasi maraming nagpe-persecute sa kanya. Pero no, ang masabi ko, tama lang din naman yan. Pero dapat siya ay nakaupo pa, saka kayo nagreklamo. Hindi yung wala na siya sa kanyang tungkulin. Paano masolusyonan agad ang problema ninyo? Kasi wala na siya sa tungkulin niya, ngayon niya siya kini-question. Ay dapat noon pa lamang. Ang mahirap dito, wala nang pili. Kanya-kanyang pagalingan. No, kanya-kanyang pagalingan. Lahat kayo magagaling Pati nga si
Pastor Bini Abante, babanggitin ko, bawalang galang Pastor Bini Abante, no? Alam ko na kayo ay isang leader ng ah, mga Christian community, itong Baptist. Sabihin ko lang sa iyo, Congressman Abante, Baptist din naman ako eh. Pero sa buhay ng isang Baptist o isang Kristiyano, dapat maging mahinaon. Hindi yung pag nakita mo na may mga bagay-bagay ka na dapat sabihin, eh, nasa publiko pa, no? Nakakarating pa sa media, social media. Ay ang tamang Kristiyano, dapat magiging tapat. Hindi yung bulgaran, siraan, at sisihan, sumbatan. Dapat hindi yan ang ugali ng Baptist, Congressman Abante. Sa isang Baptist o Kristiyano, dapat pag mayroong hindi ka na nagustuhan sa kanyang ugali, sarili, ibulong mo lang sa kanya, lapitan mo siya. Even though na he is not a Baptist, dahil professional naman kayo, no? Kristiyano, pastor pa. Ibubulong mo lang at sabihin mo kung anong hindi mo paano ka makawin ng soul, kaluluwa, kung umaasta ka bilang isang Kristiyano na hindi naman talaga, parang hindi buhay Kristiyano ang pinapakita mo. Ang tawag noon, may alam kayo dyan, di ba? Ang daming nakaalam dyan. Hipokrito. Tawag nun, hypocrites Christian o pretender Christian. Ginagamit nyo ang simbahan para lang natawag natin na maririnig kayo at papanigan kayo. Ako Baptist din, pero kung nakita ko may Baptist na mga abusado, wala akong pakialam. Lalo na ginagamit ang pangalan ng Panginoon. So hindi po dapat yan eh. Parang binablaspheme mo na ang pangalan ng Panginoon. Hindi nag-iimbestiga kay President Duterte. You are investigating kay President Duterte. Parang nililig, kunyari pa, bilib naman na bilib yung iba kasi nililikturan mo daw. Alam niyo, dapat mahinaon at dapat huwag mong ipakita na kung anong nangyayari noon nung ikaw ay tumulong o sumuporta sa kanyang administrasyon, tapos gusto mo siya makausap, gusto kanyang lapitan at papasalamatan, pinadalhan mo ng invitation, hindi nakarating, dapat na intindihan mo yun. Kasi Baptist kayo. Ang daming Baptist na nakikinig. So, walang galang na po. Dapat sa mga Baptist, hindi ganun ang ugali. Na parang nakaupo ka lang sa isang, binigyan ka lang ng tungkulin, ng isang tungkulin. Talo mo pang kung sino-sinong tarpulano na talagang akala mo may-ari ka ng kumpanya. Dapat yung tinatawag na humbleness, meekness, dapat yan ang pinapairal natin sa puso natin. Lalo na kayo, nakaupo dyan sa Kongreso. Dapat mahinaon at dapat kung meron kang na gustuhan doon sa pamumuno ni Presidente Duterte, sinabi mo na at ipaliwanag mo rin sa iyong mga constituents dyan sa Kongreso. Pero nakasimple. Ay paano ka mapaniwalaan? Pagdating ng sunod na eleksyon, no? Baka pag nanalo naman, pag nawala na si PBBM naman ang tirahin ninyo. Oo, na si PBBM. Hirap na ngayon si PBBM dahil sa daming issue na kanyang naririnig. Halos ayaw nang pumapatol sa mga issue na kanyang naririnig pagkatapos. Pag siya inawala na sa tungkulin, yung mga Marcoses naman ang inyong aatakihin. So, hindi maganda. Kaya dapat, kung sino ang nakaupo, suportahan natin. After ng kanyang panunungkulan, dapat panatiliin natin yung katahimikan sa ating bansa, no?
Hindi yung iniisip mo lang pag nakaupo ka, gaganti ka. Paghihiganti ang nasa isipan mo. Sinabi ng Panginoon, vengeance is mine and not sa atin ang mga nilalang niya lamang. Sabi ng Panginoon, my will be done and not your will be done. Malinaw yan kung ikaw ay nasa Panginoon. Hindi po pwede. Dapat yung buhay natin Kristiyano dapat approachable, mapasensya, may mahaba na pag-uunawa, humble, at dapat respetado. Kasi pag hindi natin yan ipinapakita, anong tawag sa atin? Sino masisira doon? Hindi lang tayo. Pangalan ng Panginoong Diyos ang nasisira doon. Kaya sa ating mga kababayan, ang masasabi ko lang, dapat suportahan natin. Kung sino ang nakaupo, suportahan natin. Kung may pagkakamali, pwede nating iparating sa Kanya. Nagawa natin ng election. Election pa lamang. Kaya niyong sumugod sa Malacanang para sumuporta. Ay kaya ngayon pa kaya na nakaupo na yung Pangulo natin, ipakita natin ang buong suporta. Dapat ipagdasal natin kung anong problema na nagaganap sa ating bansa. Pagdasal natin. Pastor Bini Abante, dapat ganun ang gagawin natin sa mga miyembro ng mga samahan natin sa iglesia. Hindi lang sa Baptist, Catholic, maging sa ibang sikta, dapat ipapakita natin na we are a good example to others. Hindi yung puro tayo banat ng banat, pagkatapos ikaw lang pa ang nasisira sa kababanat mo. Hindi po pwede yun. Kaya sa mga kaibigan, aking mga kaibigan, mga kakilala, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sana po, ang masabi ko lang, pahabaan ng pasensya. Sa anong mangyayari sa nakaganapan, kaguluhan sa bansa natin, dapat manatili tayong mahinaon, At kung anong problema ang ating naririsan, na ipag-pray natin. Huwag yung gatungan natin ng gatungan. May problema, tinitira ng isa, dagdagan natin. Sulsulan natin dapat. Panatiliin natin yung tinatawag na kapayapaan. Sa Congress, ang iba Kaya dapat si Congressman Abante, sir, dapat ikaw ang model diyan talaga sa kasi marami pang mga kababayan tayo, kasamahan mo, constituent mo diyan. Si Mr. Barber, si Paduano, magaling din yun. Si Fernandez, magaling din yun. At marami pang iba. Tapos ang nakita ng kababayan natin ngayon, para naghukay kayo ng mga kung anong gawing issue para ibabato doon sa dating Pangulo at kay BP Sara Duterte. Parang sila lang ang tinatambakan nyo ng problema, pero hindi nyo alam sa kabila noon, pagdating ng panahon ng eleksyon, baka magsisisi po kayo kasi siyempre masyadong nahalata na. Marami nakakahalata sa mga pangyayari ngayon yan sa Congress. Iba sa Senado. Diba? Kaya karapatan namin, mga kaibigan, mga kabay, karapatan po natin na parating po natin ang ating mga damdamin sa mga nais pang malaman at magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang mga isipan. Hindi po ganun kasi ang pag-usap. Kasi po ako although na ako simple lang din, ordinaryong mamayan lang din. Pero pagdating sa usapang problema, marami na rin po tayong natutulungan. Kaya ang paglutas ng problema, hindi pinapadaan sa yabangan, tapangan, kundi dapat laging mahinahon. At dapat respect. Dapat ang kailangan. Irespeto ang bawat isa. Ganun lang kasimple. Kaya panalangin natin na sana kung sinong sunod na mamuno sa ating bansa, nandoon pa rin yung ating respeto. At kung dating may sama kang na loob, dapat
magiging tapat po tayo. At huwag po tayong, ang paghihiganti, huwag po nating ilagay sa ating mga kamay. Kasi bakit? Mananagot tayo sa Diyos huling araw pag tayo ay Kanya nang tatawagin. Ingat po tayo mga kababayan. Maraming salamat. Sana po o sa mga nasa social media, mahilig sa social media, magbigay ng comment. Sa akin lang po, ang hinihiling ko lang po, yung magandang komento. Huwag na kayong mag-away-away pa kung ano ang dapat gawin. So, anong dapat gawin natin? Ano ba? Sasali pa tayo sa mga kaguluhan? No? Sasali pa ba tayo sa mga kaguluhan o magtutulungan na lang? Magbigay natin ng suggestion. No? Tapos, ipanalangin natin kung anong dapat gawin. Kasi yan ang pinakamalaga sa buhay natin. Ano mang kaguluhan ang natin, yung sasalihan. So, walang mangyari. Na? About corruption. Corruption, ipag-pray natin kung may mga corrupt. Pag-pray natin. No? Yung mga corrupt. Kasi yan ang sinasabi lagi nila, yung corruption, pag hindi nawala sa ating bayan, hindi titigil, hindi magkaroon ng katahimikan. So, pag-pray natin, kung talaga mayroong gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa, ipag-pray natin na naway may guide sila ng kung may kapal. Kung labag sa batas or against sa batas ang kanilang ginawa, pag-pray natin, ganun lang kasimple. Huwag niyo tayong bira ng bira kasi hindi maganda eh. Hanap buhay nila yan. Huwag na natin pakialaman. Pag-pray natin kung anong narinig natin, ganun lang kasimple. Pagdasal, kung anong mga ginagawa nila, labag man o hindi, labag man sa batas o hindi. Pwede tayong magbigay ng suggestion. Pero sabi na, pakialaman natin ang buhay nila. No? Sa atin, wala tayong karapatan na tayo mismo ang magbago sa buhay nila. Hingi lang tayo ng suggestion kung ano dapat gawin. May nakarating sa atin ang problema, tatanungin natin kung anong gusto mangyari. So ipag-pray natin. Kasi normal lang sa mundong ibabaw na to, nandyan pa rin ang mga pagsubok habang nandito tayo sa libutan. Kaya dapat humingi tayo ng gabay sa puong may kapal upang ang iyong banal na Espiritu ay siya makunguna sa atin upang magkaroon tayo ng katahimikan at kapayapaan habang tayo nanatili at namumuhay sa mundong ito. Maraming salamat mga kaagapay, mga kaibigan, naway lahat ay inyong maintindihan at naunawaan at narinig ang aking mga dinatalakay sa araw na ito. God bless you all. Mabuhay po kayo na.